Okay guys, so papakilala niya ako. Pakilala mo nga ako. Kasama ko si Makoy, dito kami sa Antipolo. Meron dyan. Uhaw na ako, bibili ako sa tindahan. Tara, bili Oo, tayo bili ng tayo sa tindahan. Gagawin kulit to, may DC5 sa court. Anong tawag mo dyan sa parking na yan? Full court. Full court parking. May DC5. Okay guys, so ako si Makoy, baka hindi nyo pa rin ako kilala hanggang ngayon. M-Clicks here bro. Ayun na, bibili na sa tindahan to. Dahil pabiling ano? Ano? Ito, caramel puffs. Uy, may pera ka ba? Oh, yeah. Meron. Sigurado ka na. Meron. Magkano ba to? 25. Oh, babalik ka mamaya. Medyo nadadala na ako sa'yo pag ako Dami kasama. kotse. Oo nga no. Dami kotse. Meron. Si Mickey ba to? Puta ka na si Mickey nga. Animal. Dito pa, kaya bakal na pala yung DC5. Kaya pala yung DC5. Ito pala. Magandang gabi sa inyo. Ba't nandito ka? Anong ginagawa nyo rito? Ano Wala, meron? bibilin. Ano? Ano meron? Ano meron? Bibili naman chichirya. Wala, inabili ng chichirya. Oo, Antipolo. Sinubukan namin yung ano yung whole court parking. Titing. So, si Mickey Maso, speed tuner. Marilaki. Marifanta. Maripanta King. Bakit Maripanta King? Marikina, Infanta. Ay, yung ano, yung Infanta, parang avenue yun eh. So, yung Infanta. Yung highway? Highway, oo. Kasi dati nagpakarera si ano ron, si Petron. Oh, O, nagpakarera si Petron dati ron, kotse, saka motor, Apple Challenge. nanalo ka doon? Nanalo ko sa motor. Tapos nag-back to back ako. So, after 2 years, nagpa-event sila ulit. Palayo ng palayo yun. Hanggang kay ano yun, kay Jariel Speed. So, nagsimula kami sa baba nung Infanta. Packet, ang finish na kila Kaya Jariel. yung mga biyahe, laging Jardel's Peak ang dulo. Kasi ginagaya nila yung karera. Oo, ginagaya nila yung karera. Kasi dati, ano yun eh, parang inarkila nila yung ano, yung lugar. Ano yung sinara? Yung barada? Sinara yun. Sinara parang sinara ng 3 hours. Tapos okay. isang oras pwedeng padaanin, tapos 3 hours ulit papadaanin. Ganoon ang ginawa doon. Tapos nakaradyo lahat kada kanto. Kaya- Safe naman yung event. Kaya siya si Marifanta King. Eh, nung nauso yung mga event na yon hanggang sa Visayas, Mindanao, nagpunta ako. Sumali ako ng Bohol Apple Challenge. Oh. Tapos, nung huli, bago ako na-aksidente noon, umakit ako ng Quirino. Kasi may Apple Challenge ng Quirino, yung champion din ako ron. Nagulat sila, kala nila dala ko R3. Hindi na alam, dala ko R1 kasi yung R1 ko compact. Big bike, 1000cc? Oo, 1,000. Yung modelo kasing big bike na R1, pag tinignan mo, maliit. compact, kala mo mga 300cc. So, kung di nyo alam, si Mickey hindi lang magaling sa motor. Mahilig din siya sa sasakyan. Sasakyan lang, hindi sa ano ah. Pero so most likely, alam na nila yan kasi mapapanood muna nila yung podcast. Oo. Pero kung hindi mo pa napapanood yung podcast, Ay, panoorin mo yun panoorin mo. after. So, After tingnan nito. natin yung... Ako kasi, pagdating kasi sa motor, pag ang scooter kasi, ang hilig ko talaga dalawa pag scooter. Mahilig ako sa European. Pero hindi naman yung mga Vespa. Ano? Yung mga lumang mga scooter na mga 2-stroke na matutulin. Italjet? Italjet. Actually talagang pinakamatulin na 2-stroke Italjet. Kasi yung Italjet kasi meron sila lumabas na Formula Twin 125. So yung 125cc ng Formula, dalawang block, isang carb, dalawang tambucho, isang magneto, dalawang Parang dalawang makina? dalawang makina. Yun ang fastest talaga. So, Meron ka nun? meron ako nasa shop eh. Dapat inikutan natin yung shop, ikutan natin. May mga So, scooter oo, din, may no? mga scooter ako doon. So, ang nakoleksyon ko na yung Formula Twin, parang 4 na yata yung Formula Twin ko. Talagang tinatago ko yun. Foreigner bumibili sa akin noon. Last time may nag-PM sa akin ng mga Thailander. Gustong bilhin nyo kasi yun ang ginagamit nila pang-drug. Anong year model yung mga ganun? 94, 96. Lumang-lumang. Oo. Pero matulin pa rin. Matulin nyo, siyempre. Totoo. Sobrang Wait, so sorry, nagmo-moist yung footage natin kasi galing tayo sa aircon. Grabe, tignan nyo tong mga naka-display dito. Hindi, ano to? European niya na ano? MV Agusta. Oh. Ito yung MV Agusta na F3. Pero ang dream bike ko kasi talaga yung F4. Kaso wala akong mabili ng time na yon. So, yan, yung F3 lang ang nabili ko, yung 800 na 3-piece Tony. Tapos ito yung limited edition na 996. Dito nagsimula yung mga panigani. So, yan yung mga talaga dry clutch na may ingay. So, ito yung... Kumandar pa yung mga yan? Oo, mandar yan.
Wala lang akong time ibaba dahil nga busy ako sa shop dahil nung na-aksidente ako. Kinatch up ko yung business, so talagang tutok ako sa business talaga. So, paano mo nga tinaas? Paano mo tinaas yun? Actually, may mga lifter yan. So, ito, nililifter to. Pag gusto ko ibaba, may lifter ako na parang forklift, kinukuha lang yan, tapos baba. Sa buo to. buo yan, to. buo yan, Ang galing ah. Para hindi natutumba yung mga motor. Ito, ano to? Ito yung killer bike ng 2-stroke. Ito yung Kaji. Two-stroke yan? 2-stroke yan. Yan yung, actually, yan yung pinakamatuli na 125cc ng 2-stroke. Ito yung mga pang MotoGP dati. Okay, anong brand yan? Kajiba Mito. 7-speed. Ano yung Japanese? European. European din. European. Actually, ano siya, replica ng Ducati. Okay, katawan. Magkamukha Oo, sila ng Ducati. So, talaga totoo yung magkamukha yan. So, yung kaha nito, malilipat mo dyan sa 1,000. Talaga? 1,000 kasi ito eh. Sa ito, 125. So, malilipat mo yung kaha niyan dun. Kasi same sila ng manufacturer. Pero ito mga motor na to, nagamit ko sa kalsada to? Nagagamit yan. Nagagamit yan. Tapos ito, Ito mga luma. ito, kaya ko to binili kasi nung pandemic, binenta sa akin to. Oo. NSR PGM to. Kaya ko binili to nung ano. Ay, dali. Sorry. Idadam pala. Two-stroke. May ano to ya? May design? Anyways, yung mga motor mukhang hindi na umaandar kasi dumi. Pero umaandar naman daw. So, lagi nyo rin sinasabi na shaky yung footage namin, maalog, nakakahilo. Bigat Pasensya ito, na ba? kayo pasensya na. Pero nag-workout na kami para naman lumakas-lakas. Damit ng butyo. Actually, kaya ako kinuha nung time na to tong NSR PGM2 kasi durog na siya. Pero, ano kasi to eh, may nabili akong NSR na PGM2 nasa Vietnam pa. So, hindi pa siya nasi-ship dito. Dahil syempre, hindi ko unahin ko pa yun eh. Kailangan kong mag-recover. So, ang talagang kukunin ko lang dito is engine number, chassis number, Okay. tapos yung pipe, saka yung mga ibang piyesa ang kailangan. Donor lang. Donor lang siya. So, donor siya. So, pero Ito, syempre, donor to. donor yan. So, pagdating ng PGM2 ko, wasari yun. Sobrang sariwa. Na wala pa dito Wala sa pa dito, wala Pilipinas. pa dito. Oh. Ito, MV Agusta. Giacomo Agostini, MV Agusta. Ayan. MV Agusta. Italian bike to. Pangalan pala parang mahal na eh, no? Basta European na big bike. Mahal. Kasi lahat ng mga European pro-arm. Ayun. Tingnan mo. Tingnan mo to. Ito gal arm. Ito pro-arm. Dalawa yung ganon. Hindi, isa walang suspension dito. Ito meron. Yung mga normal na mga motor, may mga... Ito wala. Tingnan mo to, Okay. Ducati. Ito mo Ducati. Pro-arm. Pro arm. Pro-arm Yun ang tawag tawag yan. doon. Oo. Ito same na itong isa. Oo, pro-arm. Ano yan? Gal arm naman yan. Gal arm. So dito sa apat, alin yung pinaka Gago, expensive? hindi pa apat. Meron pa. Dito lang pa lang, dito pa lang. Ito talaga. Ito. Pinakamahal. Ito. Ano year model ba yan? Alam ko, sakto yan, 99. 99 sakto yan. Tapos, ito yung ginagamit sa MotoGP dati. Ito yung isang pelikula. Ito yung... Ito. Ito yung sinasabi ko sa pelikula. Yung, kaso, 250 yun. Okay. PGM4 yun, na Rothmans, yung NSR PGM4. Ganon din yun, pero PGM4. Yun na yung card type. Ito, pag nakita mo to, kasi nung araw kasi, hindi pwedeng gumamit yung mga bata ng mga liter bike. So, Okay. pag may mga, halimbawa, yung mga bata, 8 years old, kanya, 8 Ganon? years old, Yan ang sinasakyan nila? replica. Maliit nun. Maliit nun. Yan, replica talaga yun. So, may mga lumalabas. Ito, pag nakita mo yung itsura, 50cc lang to. Yan? 50cc. Ito? 50cc lang yan. So, sasend ko na lang sa inyo yung picture nung 125, saka 250, saka 500cc nito. Pero pag tinignan mo sila, magkakamukha sila. Pati yung kahas, shot Same. size, ganon. So din na drive ng 8 years old. to? Yan, kasi 50cc lang to eh. Tapos eto rin, itong Aprilia ko na 50cc. Ito yung motor ni Rossi. Okay. Kasi dati ang karera sa MotoGP, May maliliit, di ba? 50cc, 125, saka 250. Oo. Tapos anong huli, nagkaroon na ng 500. So, yung 50cc, yan yun. Yan mismo yun? Yan mismo yun. Yan mismo yung pang MotoGP na 50cc na 50cc. pro- Pang mga ano talaga Aprilia. ito. So mga production yan? Oo, mga production yan. Mga production ba yan? Actually, syempre, road legal dahil Kasi may may ilaw. Oo, road legal. Pero yan talaga yun.
Tapos ito yung una kong electric car na Toyota, hindi ko na naasikaso. Toyota yan? Toyota yan. So Toyota- pero, Toyota di ba, Arco. 50cc wala nang rehistro yan. Ngayon wala 40. na. Ngayon wala na. Ngayon Pero wala na. dati meron. Dati meron. Ang 50 ngayon wala na. Wala na ngayon. Dati Depende meron. na lang kung pagtitripan ka ng HPG or LT or ng mga normal na uhuli sa'yo. Yan. Tapos andito yung... Eto, see you after 10 years. Ito yung sumemplang. Ito yung sumemplang ko mo to. Actually, hindi talaga ako nagpupunta rito eh. Hanggang dyan lang ako, kahit tingnan mo napansin mo yung dalawang kotse. Yung dalawang kotse madumi. Ito, Hanggang dyan lang ako. tsaka ito. Hindi ako umaabot dito, takot ako dito eh. Kasi ito yung motor ko na sumemplang. Anong motor ba to? Ito yung pinakamatulin na 1000cc. Ang pangalan ng motor na ito ay Honda CBR R. 5 late SP. Okay. Tatlong R. Yan ba? Triple R. Triple R. So ito yun. Naka full titanium exhaust. Naka World Superbike na radiator. Tapos naka front and rear suspension na adjustable. Manual adjustable lang. Full race. Tapos mga naka-racing ECU, naka-harness. Sabi sabihin yung stock, tinargahan pa. Kinargahan pa. Stock na, kinargahan pa. Ngayon lang kami ulit nakita nito. Actually, hindi ko talaga nilalapitan to. Ito pang-lens ko ng helmet to. Kung ano itsura nito nung sumemplang ako, nilagay lang nila dyan. Yan. Yan pa rin yung gamit mo, yung boots Yan, mo. yan. Yung suit ko, ayun yung suit ko. Pagtapos na lang ng bahay ko, saka na lang aayusin yan. Para i-ano ko. Ang tawag doon, Pan-display? Pan-display na lang. At so, bubuin mo rin yan. Oo, bubuin pa rin. Bubuin na lang, so sa tingin ko, buuin na lang tapos itabi na lang. So itong motor na to, sa'yo mismo nung kinarera mo? Oo, So pinagamit sa'yo? Sa akin to, sa akin mismo. Uwa ka na. Wow. So One natin one day old race bike. ito may mga motor pa. So, ito yung Toyota ko na 86 na straight TRD. Kaso talagang wala na akong planong gamitin to eh. Bakit? After 10 years na. Pag luma na. Pag luma na. Para meron ako isang sariwang ano. Ilang kilometrahe? Baba, 4,000 lang yan. Pinakamatagal na niya 5. Ito? Ito. Ito yung 350C ni Patrick. Patrick ng Kowloon. Binenta niya sa akin yan. Hindi ko na rin magamit. Peace. Etong EG, ito yung ginamit natin sa BRC. Oh, yan. Dinabas ko lang noon. Tapos sinali na sa karera. Itong huling BRC? Oo. Yung sumali ka? Sinali namin ni Ace. Ni H, yung may cash prize? Oo. Panic. Ducati Panigale ko. Ito yung gamit ko ngayon dahil siyempre kala ko hindi na ako makarecover. So siyempre gusto ko yung mga tuhod na bebend. Nung una, hindi ko nabibend kaya hindi ko siya magamit. Okay. Pero ngayon, nakakasakay na ako sa motor, nagagamit ko na to. Paggabi wala akong magawa. Nung una kasi hindi ko mabend yung tuhod ko. Okay. Ngayon nabibend ko na. Pwede na ulit. Pwede na ulit. Yeah, So ito, linalabas mo pa rin to sa gabi? Sa gabi. Pag walang trabaho, yan, lumalabas ako. Kasi hindi ko magamit tong bike ko eh. Ito yung gamit kong champion ng motor sa sa cart. Ito, R1 to, di ba? R1M. R1M. Yeah, R1M. Okay. Yan. R1M. Ano to? 2021. O tama, 2022. Champion bike to. Ito yung nag-Rookie of the Year ka? Oh, Rookie of the Year to. Ayan, Ilang taon ka na ba sa big bike, sa superbike? Isang taon. Noong unang taon ko, hindi ako nananalo kasi daming problema ng motor. Nag-a-adjust pa kami. Minsan, nauubusan ng hangin yung gulong. Kasi itong R1, ang problema ng R1, parang kangaroo. Tayo ng tayo. Okay. So, kada tayo, pagbagsak ng gulong, malambot yung gulong. Okay. So, yun talaga yun ang sakit nito noon. So, nung nagamot namin yung problema nito, the next year, nakuha ko puro fastest lap. So, sumali ako ng rookie, sumali ako ng novice. Yun, doon ako nag-champion. Para dalawang category champion ako. Dapat yung ika-third year, makukuha ko din yung novice, inter, master. Tatlong category kukunin ko sa isang. Kasi, yung 2022 ko, ang oras ko doon, 156, 155. Okay. Yung oras ng intermediate, saka master, malayo. Mas mabilis ka. Mas mabilis pa ako. So, Tagos, oo. next year, hinihintay ko na lang na magkaroon ng karera, mag-champion na ulit ako sa tatlong category.
Eh kaso na-disgrasya ako. Yun lang. Eh hopefully baka ngayong taon baka sumundot ako na isa. Sa, Testing lang ulit. Oh, last leg. Lalaroin ko to sa last leg kasi maganda oras ko doon. Doon mas maganda oras ko. Ang oras ko doon sa Fireblade sa Micron 153. Oh, 153. Dito, seconds, dito 155. 155, 156. Isa na 156 ako rito. Wala na akong kalaban. So, nag-relax na lang ako sa 156. Pero itong motor na to, pure kayong nagbuo. Oo, pure kami doon lahat. Lahat talaga to, in-specialize ko talaga para sa akin. Kaya naman to, ang preno ko rito, dalawa preno ko rito. Kung nailagay ko sa Fireblade yung dalawang preno, titigil yun. Kasi ito, pag pinindot ko talaga to, talagang hihinto talaga to. Kasi dalawa na preno nito sa likod eh. Ayan o. Ito sa likod. Dual caliper na. Dual caliper na. Custom na yan? Oo, gawa namin yan. Nakasakto na talaga sa akin to. Dalawa din yung bomba. Dalawa rin. Ito yung preno sa harap. Ito to. Okay. Handbrake. Handbrake. Tapos foot brake. Kung ito gamit ko nun, kahit wala yung lever nun, hihinto to. Hihinto yun. So yung isa dito Clutch. sa likod. Hindi, ito clutch to. Yung isa dito sa likod. Ito sa likod. Brake sa likod. Tapos ito sa harap. Sa harap. Kasi sa big bike kasi, medyo techy na rin kasi mga big bike eh. Kumbaga sa kotse, ang tawag nila rito yung ano tawag doon? Yung sequential. So, clutchless. Ito, clutchless na rin. So, ang clutch na lang, ginagamit na lang namin to pang starting na lang. First gear. Oh, first gear lang. Pag saksak ito, wala na. Wala nang gamit yan. So same ng concept ng e-clutch yun. Oo. Di ba? Tawag nila ron quick shifter. Okay. Quick shifter. Ito, mga naka-quick shifter na to kasi mga modelo na. Pero anong year model to motor? Pinakamatuli na modelo ng R1 18. Ito 18 to? 18. Kasi ito yung 18 may engine brake. Meron kasi akong R1 na 2021 modelo, brand new, yun yung pangulan ko eh. Walang engine brake. Mahirap gamitin. Paano wala engine brake? Wala. Basta dinausipan mo, wala engine brake. EBM lang. Kumbaga may yung tawag doon? Yung hindi kakadyot yung pag dinownship mo. Problema kasi sa big bike, hindi pwede walang engine brake eh. Kaya yung iba hindi makapag-lap time ng maganda. Kasi nga, hindi mo mapahinto yung motor. Yun lang naman. Pag nag-downshift ka, parang naka-neutral lang siya. Parang naka-neutral. Ang problema nun, stress lagi preno mo ron. Oo. Kasi syempre, lagi kang didiin sa preno ron. Kaya ako, medyo maganda kasi dahil may engine brake. Kaya bumalik ako ng 18. Hinanap ko talaga tong 18. Nung nakita ko yung 18, eto ginamit ko. Tapos ginawa lang namin dito. Yung makina niya, kinagahan pa? Hindi na, stock yan. Ang ginawa na lang namin dito, naka-racing harness lang. Naka-harness, naka-ECU lang. Paano racing harness? May mga kasi to eh, may mga sa big bike kasi maliliit ang battery. So Okay. yung big bike kasi maliit ang battery. Kapag uminit ang big bike, tumaas ang temperature. Kinakain niya lahat yung laman ng baterya. Halimbawa, nabuhay yung fan. Siyempre malakas mag-blower yung fan. So ibababa niya yung temperature. So ngayon pag nagbaba niya ng temperature, malakas ang blower, ang mangyayari, yung battery mo maglo-lobat. Okay. So pag naglobat ang battery mo, yung fuel pump mo, hihina ang supply. Pag hina ng supply mo, pag ignition mo, hihina, babagal ka. So yung racing harness parang mas makakapal na wire, gano'n? Hindi na. Bypass na yung fan. May sariling switch na May yung sariling fan. switch. Parang ito, mga nakaiwalay na. Alam ko, under pa to eh. Wala, lobat na. Yan. Nakaiwalay ang mga fan ito. Parang sa kotse, may mga switch May na mga din. switch na. Kasi, So, yun, parang normal upgrade sa mga nagbe-big bike. normal yun, Kaya nag-upgrade ang mga big bike ng mga malalaking radiator, yung mga pang MotoGP. Kasi nga, parang hindi na mabubuhay yung fan. So wala nang delete na, parang gano'n. Delete na. Pag mga MotoGP, delete na. Ito ang galing, tatlo gulong. Yan talaga ang service ko. Ito? Yan talaga ang service ko. Actually, dati kasi dito ako nagmamachining. Dito ako nag-start mag-manufacture ng parts. Ayun, kaya meron ka nung Kaya may mga machine pa ako natira dito. Pero hopefully by next year, lipat na kami sa likod. Okay. Bubuksan na namin yung likod. Yan na yung warehouse ko. So, yan ang inaasikaso ko ngayon. Saka iba kong race bike nandito. Bakit? May mga motor pa dito. Oo, yan. Mga drag bike ko yan. Ito, pang drag. Pang drag yan. Yan. Ito yung mga ginagamit ng Mga boys ko pag mga rider mo. Ano. Yan. Pag ganito pa talaga ang gulong, sobrang ibang takbo? Mas matuling kasi yan eh. Kasi Pag- manipis.
Malaking difference talaga? Saka nagiging high speed ang gearing. Kahit na wala kang ginalaw? Kahit wala kang ginalaw. Okay. Kasi unang-una naging 17, naging plus 3 yung yung diameter, tapos lumiit. So mas magiging high speed. Maganda ba yung mga story ng kotse mo? Sakto lang. Eto, bakit meron kang dalawang Mini Cooper? Parang parehas. Actually, ito sa tatay ko to. Ito sa tatay ko to. Okay. Hindi siya pwede magkotse. Kasi makulit siya. Okay. O, di Bartolina siya ngayon. Ay pa. Kaya nga nung birthday niya nung last week, January 25, June 25 birthday niya. Hinahanap niya yung Mini Cooper. Wala. Wala. Tapos itong Mini ko, ito naging service ko nung na-aksidente ako. So after kong ma-aksidente, syempre hindi ako makapag-drive ng manual dahil lahat ng kotse ko manual. So bumili ako ng matic. So bumili ako ng Mini Cooper para makatrabaho ako. Nadurog na nga, ayan na, hindi na naman nagamit. Ito EK. So ito, brand new mo nakuha to? Second hand to sa kaibigan ko, sa taga Isabela. Ito Ito EK, wild no? Oh, ito EK9. Actually, binili ko to kay Don D. Gapud. Okay. Binili ko kay Don D. Gapud to. Simula na bili ko kay Don D. Gapud to, nagamit ko to 4 na beses. 4 na Yung beses? unang beses, inuwi sa shop, papunta dito. Pangalawa, kinarwas ko. Pangatlo, nilabas ko. May nagasolinahan lang. Pangapat, bumaba ako ng Taytay, Antipolo, tumirik ako. Kaya ayaw mo na? Kaya ayaw ko na. Sira yung alternator, sa tingin ko alternator. Pero sabi naman ni Ace, gagawin niya. Kaso, ako yung busy. Yun ang problema. Di ba ang kits nito is M&M? Oo, M&M. M&M. Kulang na lang nito, naghanap ako M&M ha. Baka may M&M kayo na hood. Kulang nito, M&M. Nung minsan may binibenta, hindi ko inabot eh. Orig na M&M. Oo, M&M na urig. Pero EK9 talaga yan? EK9 talaga to. EK9 talaga yan. EK9 talaga to. Pero di ba dati blue to? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun? Iba pa yun. Yung Okay. EK4 ko yun, yung pinagsishare ko. Okay. Nandun kila Ace niya yun, pinalalagyan ko ng mugs. Ginagawang... Actually, nilalagyan lang namin ng mugs, saka change oil. Isasali sa GT. So, tapos Ano yan. to? K24? K24. Okay, 24. K24. Yan. Yun, simula na bili yan, hindi na nagamit yan. Tapos, itong EG mo, saan galing to? Kay Don D pa rin. Okay. Don D Gapud. Ano ko fanatics ako ni Don D Gapud talaga eh. Kung meron JDM, Japan Domestic Market, ako Gapud GDM. Gapud Domestic Market lang ako. Kami nagpalitan lang ako ni Gapud eh. Lahat ng kotse. Lahat ng kotse ko galing kay Gapud eh. Puta na, nalilipad na talaga yan. Ginawa na nga nung huli. Lumipad ulit. Sabi. B18C. Yan na naman, inalikabok na naman. Actually, naka-schedule na rin kay Automotion. Pipinturahan din. Pipinturahan. Kala ko kay Ace rin eh. Gawin ko na lang dilaw. Puta, may secret weapon. Yan, baka na DAT 7 yan. DAT 7 yan. Yan ang problema kasi hindi ka nagagamit. Yung tubig na yun. Di ba alam mo sakit ng EG, nagbubulutong. Meron na siyang, may nakita akong dalawa eh. Kaya ayaw kong papuntahin yung anak mo rito eh. Sasabihin bulutong. Oo, bulutong. Meron na yan. Nakita ko ng isang araw yun. Last time kasi nabi ko kay Automotion. Sa bubong. Kay Automotion. May sakit rin ba EG na ganun? Meron. Kaya tingnan mo, simula na bili ko to, siguro pinakamaraming gamit ko nito, 10 times. Puta na, ngayon nakita, pati gulong, inaamag. Ayan o, amag yung gulong. Alam mo bakit ganyan hindi namin mapalitan? Kasi nga, hindi namin makita yung susi ng gulong. Nalagnat. Puta. Ayan. Pero ngayon, Tsaka 5 holes eh. Ito. Oo, yan. Pero ngayon, nagawa na namin last week. Kasi sumakit na ulo ko dahil meron pa nga ako nabilan niya, original daw. Peke naman pala. Ayoko na. Bahala ka sa buhay mo. Kasi may binilan ako, tinanong ko siya kung urig o peke. Urig daw. Urig daw. Nung dumating, peke. Siyempre, sabi ko sa kanya, paano mo nalaman peke? Talagang malalaman ko peke kasi bumili rin Kasi ako meron ng ako peke. ng urig. Bumili ako ng peke. Ito, simpleng question. Kung ikaw nagsasarplas ka,
Nagsa-surplus ka. Bumibili ka ng surplus. Paano ka makakabili ng surplus na lug nuts na meron susi? Nakaw! Diba? Oo Diba? nga, oo nga. Ang tagal ko nagsa-surplus ng scooter eh. Yan ang negosyo ko nung araw, nagsa-surplus ako. So, alam ko, pag surplus, maraming kulang. Oo, syempre. Siyempre, pag dumating yung kotse, ni-knockdown nyo, kinalas-kalas nyo sa Japan, kinalas nyo lahat. Pag nakalas mo yung lug nuts, asan susi? Mas maraming tendency na sa 10% na 1 to 100, 50% may susi, mas lamang ang wala. Syempre. Oo. Diba? Kahit nga yung kotse, kahit nga yung motor, pag kinuha sa yarda yan, kadalasan walang susi. So, sususian mo. Gagawa mo ng susi. So, ganun din sa lug nuts. Sa tingin mo, sinarplas yan, nandiyan din yung susi. Sabi, inalis na lahat ng lug nuts. Uy, susi, sama mo dyan, sama mo dyan. Diba? Mahirap yun. Hindi naman lahat ng, hindi naman, kasi syempre, kaya naman ginadjunk yung mga kotse. Minsan ayaw na ng mga Hapon, hindi na nire-renew rehistro, o minsan iniwan, nakalimutan, pinabayaan na. Eh, pag kinalas mo sa yard na yun, syempre, hanapin mo ba yung susi? Diba? Eto, ano mas story nito? Ano, tawag dito, talagang gustong ano, pan kasi ko ng ano, ng Fast to Furious. So, nakita ko talaga sa Tokyo Drift talaga to. So, naghanap talaga ako magandang 350 say noon. Actually, maganda talaga to. Ito naman nangyari, oh, tingnan mo. Sa sobrang ganda, hindi ko na rin nasikaso. Di ba, kotse ni ano, DK? Oo, Di ba? Si Drobo King. Drobo King. So dati maandar dito. Oo, Manda, di ko rin nagamit. Nung Manual to? nagbabatangas Ako, manual to. Manual Oo, rin, manual. okay. Nung nagbabatangas ako lagi, gamit ko lagi yan. Eh, problema, hindi ko na nagamit. Lalo nung dumating to. Eto, Nung dumating to, di lalong hindi ko na di ba, nagamit yan. di ba red yung GTR mo dati? Hindi. Ito na talaga. Yan talaga GTR ko. Ito na year model to. Di ko naman alam eh, parang mga 10, 12, ganyan. Okay. Ano ba to? 17? Kasi orange na. Actually, ano to, Dubai version. Gray market to. Dubai So, version. nakuha mo siya, ganito na yung Yan na, design niya. Yan Ito, na. Pati to. anong wood to? Ang tawag nila rito, Roham eh. So, nung sinearch ko sa Ito. Facebook, lintik, ang galing gumawa niyan. Nung pinapanood Ano ba ko to, siya, pintura? Hindi. Pare, grinder lang yan. Lata ba to? Lata? Lata. Nakikita ko yung Ay, yung dinay-design. ginagawa Oo, mo. yung dinay-design. So, yan yun. Yan yun. Siya, ginagawa niya ni Roham, ganyan. So parang art, Oo. gano'n. Tapos, tinap coat na lang. Plus tinapcoat. Nagulat nga ako dito dahil syempre, ano to eh, Dubai version eh. So dumating dito lahat, kompleto, pati tax. Nung napakinggan ko yung mga sounds dun sa ano, sa stereo. Paano? Habibi! So ito yung pinakahuling kotseng binili mo. Oo, ito. Tapos ito, carbon. Oo. Forged carbon. Kasama to? Buong bumper ba? Boom bumper. Buong bumper. Ikaw na nagpagawa niyan? Hindi, yan na yun. Nung nakuha sa Dubai yan na. Wala pang binago dyan. Niretouch na lang yung mga ibang mga... Pero airsus ba to? Naka-airsus. Binabiyahe ko to, naka-airsus. Binahe ko nung hardcore Manila, naka-airsus. Ano nag-run? Nag-run. Airsus. Pero bala ko nang tanggalin yung airsus. Kung halimbawa mabilang ko ng body kit, kasi dapat may bibili na akong body kit. Nagdalawang isip ako kasi siyempre sisirain yung mga, di ba sisirain lahat yung mga Tambol. Nagdalawang isip ako rin sa body kit na Liberty? Oo, yung Liberty binebenta ni Nico. Nagdalawang isip ako. So parang wag na lang, sayang pera. Sayang yung kotse, oh. Oo nga. Di mo na may pwede balik sa dati. Oo, yun na nga. Pag yun na yun. So tinignan ko naman yung kay Henry. Nakita ko yung kay Henry, top secret. Top secret. Medyo, Okay. okay. Eh kaso, papalit ulit akong mag. Kasi kakabili lang ng goma. So papalit ka ulit ng mag sa goma. Pilot Pilot Sport. ko para ma-expire. Oo. Di, bago yan. Bago nga daw, kakabili Bago lang eh. kakabili. Kaya nga, kakabilis, di gagamitin. May expire ulit. Ako kasi talaga ano ko eh. Mahilig talaga ako pag bumili ako ng kotse, ginagamit ko talaga. So syempre may mga ibang tao na bumili ng kotse, di-display. Eh, So, si Mickey, bibili niya, tapos pag bumili na siya ng isa pa, Wala na. yun yung Wala na. di-display niya yung nakaraan, Wala na. yung nakaraan, yung Oo. naka-display. Ano lang, lingas kugon lang. kahit sa motor, ganun din ako. May mga motor din ako, mga nasa bahay ng kaibigan ko, hindi ko na kukuha ng katampak lang. Ginagawa ko lang silang parking. Ginagawa ko silang parking. Eh yung DC5, ano story nun?
Paano yan? Tawag dito galing yan kay Carl Tado. Okay. So binenta niya sa akin ng mura lang. Nung time na yun, hindi pa ganong ka-hype yung presyo ng DC5. So kasi dati, siyempre bago pa lang ako sa kotse, wala naman akong alam sa mga makina no. Nagtanong ako, ba't iba nagki-K-series? Ba't di nila sila bumili ng buong kotse ng K-series? Ako naman, tamang search naman ako, ano bang saan ba galing yung makina ng K-series? Puta, sabi ko, hayop, galing pa lang si RB. May Type R eh. Di dapat may kotse yun, sabi ko gano'n. Di ako naman si research naman ako, tamang research ako. Nakita ko Integra. Sabi ko, ang ganda pala ng Integra, sabi ko gano'n. Meron akong Integra, hindi ko nagagamit. Sabi ko, naku, mahal yun. Binenta niya sa akin ng mura. Huwag natin sabihin yung presyo, mga pag-ulit sa presyo. Para ka lang bumili ng SIR. Oy! Oh, Uno. maganda presyo yun ah. Seryoso. So sa lahat ng, anong pinakaunang kotse binili mo? Sabay. Lahat? Unang kotse ko talaga, EG. So parang may nagbenta sa akin ng EG noon. Putya, sariwa naman yung mura lang nabenta sa akin nung time na yun. Putya, naka-gathers. Naka-gathers pa lahat, masariwa. Alam mo, ang tanga ko talaga. Totoo, aminin ko ang tanga ko. Pinakawalan ko yun, ang daming load ng pyesa. Pinakawalan ko ng murang presyo. Tapos bigla akong, kasi actually talaga nainggit ako sa kaibigan ko, si Boss Nilo. Si Nilo kasi yung isa sa mga pioneer ng motor sa Caloocan yun. Okay. Meron, pag nakita mo talaga yun, kung may kilala kang addict sa droga, si Boss Nilo, addict sa kotse talaga yun. Lintik yun. Evo, lahat. Trueno, may mga Trueno pa yun, saka EG. Nakita ko EG nun, sobrang ganda, spoon lahat. Okay. Maraming pera yun si Boss Nilo. Puti. Pula. Okay. So parang nung time na yun, parang nagkakakwentuhan na kami. Sabi niya, hindi ko nga binibenta to, butya, dami nag-o-offer nung time na yun, parang 3.5, di ron yung binili. Sabi ko, tangina. Anong year yun? Siguro nung nakakausap ko si Boss Nilo nung time na yun, mga 2022, 21, ganyan. 20, Pero mahal na parts ng Honda na. 2019, mga ganyan. So, sabi niya, Mickey, kasi sabi ko nga sa kanya, sarap bumili ng kotse kay Boss Nilo eh. Kasi talaga yun, may pera talaga yun. Magaganda talaga yung kotse. Pag nakita mo garahe no, naka-lifter pa. Tapos yung treno niya, naka-lifter na. So talagang inukult ko sa kanya dati yung treno. Sabi ko, boss, baka bebenta mo yung treno. Hindi, ayaw ko. Alam ko naman, hindi niya kailangan ng pera. So, yung EG niya, talagang gusto ko talaga, napakaganda. Tapos, nung pandemic, siyempre wala akong ginagawa kundi mag-scroll lang ng maghapon ng marketplace. Maghanap ako S2. Tapos una ko nakita na S2 yung kay Bray. Tapos biglang tinanggal niya. So nakita ko yung kay Dondi, taga Isabela. Nakita ko sa Santiago eh. Kasi siyempre ako naman sabi ko, di man ako siguro tatakbo nito. So tinanong ko siya, boss, binibenta ba yung S2? Nakalagay doon, for sale, EG, S2 package, 6 million. Okay. 6 million. Package. Hindi pwedeng isa, kailangan na dalawa. Di ako naman, piniem ko siya. Nagkasundo naman kami, nakuha ko yung unit. So, nung nakuha ko yung unit, yun ang talagang first unit ko talaga. Yun yung unang kotse mo, dalawa, S2 saka Gino, EG. at saka yung Oo, EG. si Gino talaga. Yung Gino, yung kaibigan ko may-ari natin si JR Pan. Siya yung local yun. Oo nga, local. Nung isa niya, may nag-comment nga sa akin eh, yung kotse mo sir, surplus yan kasi kami lang ang meron local niya na Honda na nirelease sa Casa, Makati yata. S2? S2. Meron isa. Yun. Isang Yun. unit ng S2 na local. Yung akin. Si Gino. Yun si Gino. So parang ang pinagdaanan yata niya yung tropa mo tapos May una sa uncle niya. Oo. Tapos sa tropa ko, kay JR. Tapos napunta kay Enriquez. Okay, MG, Popoy. tipo Papo. Papo. Enriquez. Kapatid ni Maiko. Oo. Ah. Actually, doon ako nakatambay sa kanila nung araw kasi nung nagtataxi sila ng MGE, tambay ako, mekaniko ako ni MTR. Ano yun, yung orange? Red. Red yun, red. Yung orange, yung kaya yun eh. Haring Sulsul yun eh. Yung orange na S2, si Haring Sulsul yun. Yung Jace din yun, di ba? Yun, yung Jace. Si Haring Sulsul Ross. Pero naging Jace Racing yun nung napunta na kay Enriquez. Marami na nailagay Supercharged, na Jace di ba? Oo, naka-supercharged sa akin. So, kaya yung nagkabentahan, dahil nga, nung time na nagkakabentahan ng S2, itong isang kaibigan ko, pangalan Ross Sulsul, kaya pangalan ng Sulsul. parang ano yan eh, sinabihan niya si Dondi na, benta kaya natin yung S2 natin, may kakagat kaya ng mahal na presyo. Eto naman isa, hindi ko rin alam eh.
sige, try natin, post natin yung sa'yo. Pinost yung kay Donti. So, nung pinost yung kay Donti, bigla kami nag-deal. Actually, dapat nga hindi madi-deal yun eh. Nakapagpadala na ako ng pera eh. So, after mga 5 days, hindi na ako nireply. So, sabi ko, boss, na-deposit ako na yung pera sa account mo. Paki-check na lang sa bank. Hindi ka alam. Oo. Tapos, nung parang nakahiyaan na, sabi ko, boss, di nga kita kilala, nag-deposit ako sa iyo eh. So, dapat, padala mo na yung unit kasi yan yung payment sa iyo eh. So, may Pops, sabi niya, ito totoo naman din talaga. Sabi niya sa akin, sige Pops, parang napasubo na ako sa iyo. Pag na lang, buyback ko na lang. Totoo naman, aminado naman ako na may usapan kami na pag gusto kong ipabuyback sa kanya. Pag gusto mo ibenta sa kanya, mo ibenta. Oo, sa kanya na. Totoo naman, totoo. May isang salita naman ako na pag gusto kong ibenta ko sa kanila. Pero kasi nung dumanto yung panahon kasi, sumobrang hirap kasi makakuha ng S2. Oo, may Oo. Saka, ang kinaganda kasi nung S2 ko kasi, local na urig pang kaliwa. Local. So, Hindi converted. So, mas expensive. Kumbaga, ito yung price ng S2, yung sa'yo, may angat-angat pa. So ngayon, talagang wala akong balak ibenta. So, talagang, syempre, lalo. na yun. So, Ultimate na yun eh. Yung ultimate S2 sa Pilipinas. Kaya lima, kami nga nila pre, pag-aalis kami, syempre, minsan nalulungkot ako, wala yung S2. So, ngayon, S2 nasa pinturahan na. Kaya gusto ko kasi syempre barbecue na eh. So, gusto ko barbecue. Yung Trueno naman, saan galing yun? Actually, ang ganda ng istorya ng treno ko. Ang istorya ng treno ko talaga, pandemic talaga. Kasagsagan ng pandemic. Okay. So, ang alam ko talaga dyan, nakalimutan ko yung name ng may-ari. Actually, hinalok lang sa akin yan. Yung Ahente lang? actually, hindi naman ahente kasi kaibigan ko rin yung kaibigan din niya. Hindi naman siya tumubo ron. Totoo, hindi siya tumubo. Alam mo kasi dati, noong panahon ng two-stroke, ang kaibigan ko talaga mayaman, sobrang yaman, si Derek. So, si Derek talaga sobrang yaman niya. Pag nakita mo bahay sa Malabon niya, Wild. hayop, anong wild, hayop. Pare, makita mo yung bahay no, may sarili sa kaya yung bahay ko may sarili rin ako sinihan eh. Kasi yung bahay niya may sariling sinihan. So nagmamanufacture sila ng mga plastic bottle, si MIR Plastic. Okay. Sa kanya ko nagpapagawa ng mga bote plastic. So nung araw pa talaga mayaman talaga. Yung mga motor namin malalakas kasi motor niya lahat yun. So may pera talaga yun, tag-sponsor talaga sa. Ulol din sa motor, promise. Talagang sirari ng ulo. So nung nagpupunta kami sa bahay niya, every time na parang may lalabas na episode ng Initial D, pinapanood namin sa sinihan. Sa sinihan. Okay. Pare yung sinihan niya, pag nakita mo yung sinihan niya, pare, may alam mo yun? Naka-captain seat. Nakasinihan. Pare, sa sinihan. Tapos pagdating mo sa likodan, nandun yung bar niya, may inuman siya ron, may mga alak, tapos naka-aircon, naka-carpet yun. So, tapos may mga poster pa ng mga, yung mga sine. Mga sinihan, mga Al Pacino, mga ganon, mga poster ng ganon. Saka Initial D. So, kaya ako napapanood yung Initial D dahil siya lang may access nung time na yun para umorder sa ibang bansa nung CD, nung DVD. Okay. So, kami, nakinod lang kami. Paano mo papanoorin? Ako nga sabi ko, pag pinapanood ko, minsan naiinis ako eh. Walang translation eh. Diba? Kasi nga Japan. So, pinapanood namin kila kasi binibili niya yung CD sa Japan. So, walang subtitle. Walang subtitle pa noon. Kasi BCD pa lang nung time na yun. BCD, DVD pa lang talaga nung time na yun eh. So, minsan, hindi ako makarelate. Pero tangin ang ganda ng kotse, sabi ko sa kanya. Addict din sa treno si Derek. Naka 86 din yun na ganon. Okay. So, ito maganda dyan. So nung nagkaroon ng COVID yung may-ari, parang tinamaan siya ng COVID nung gabi. Ang ginawa niya kasi nung madaling araw, in-out niya lahat ng kotse niya. In-out niya. So nung in-out niya yung kotse, tumawag sa akin si Derek parang mga 1:30 AM. 1:30 AM. Siyempre pandemic nung time na yun eh. So kung naman sumagot kasi hindi naman din ako puyat dahil siyempre tulog na nga ako maghapon eh. Kaya ko pare, bakit? Niki, gusto mong treno? Napaisip ako. Sira yata ulo nito eh. Mag-aalok ka sa akin ng treno, ikaw mahilig sa treno. Oo. Diba? Sabi kong gano'n. Bakit? Sabi niya, yung kaibigan ko, ganito, magka-COVID, ganyan, gusto mo ba kumuha ng treno? Natural, sagot ko, oo. Magkano? Sabi niya, binibenta to 2.2.
akin na, kunin ko na. Kaso sabi ko sa kanya, kunin mo na. Kaso problema, walang bangko. Ang bangko namin, Biyernes pa. Lunes lang ngayon. Kasi di ba dati, yung bangko, may oras, may araw lang na bukas. Sabi ko, pre, Biyernes pa bangko. Sabi niya, sige, kakausapin ko na lang, abunuhan ko na lang. So, sige, sabi ko, kahit naman tumubo ka dyan, di ba naman ako magtutubuhan ng ganyan. Pero alam ko, 2.2, panalo na ako. Kasi nung parang nung time na yun, may nakapost na 1.7. Pero ito kasi sariwa. Kasi sabi niya, Miki, 2 treno niya, ganyan. Nilipat lahat dyan para maging sariwa lahat. May dyan. donor car Tapos yung donor car, naibenta na yun. So, sabi niya, maganda. Ako na makita ko, okay sa akin, maganda pintura. Makina, sabi ko, okay ako dyan, basta Toreno. Di ba? Basta Toreno. Sabi ko sa kanya, isang tanong ko lang sa kanya, pre, kaya mo bang picturean yung likod? Sabi niya, bakit? Baka mamaya kasi trunk type yan eh. Di ba? Pero ano yun? Left-hand drive yun. Urig na left yung akin. Urig na left. So, sabi ko sa kanya, gusto ko lift back. Hindi siya trunk. Oo. Sabi niya, ako pa ba mapapahiya sa'yo? Siyempre, lift back yun. Adi, eto na. Sige, pre, bukas ipadala ko yung cheque. Pinadala ko yung cheque. Ito mabigat. After mga ilang araw, di na ako pinapansin ng kaibigan ko. Di na ako pinapansin. Pinipiyam ko, di ako nire-reply. Sabi ko sabi ko, di ako pinapansin, sabi ko. Pinipiyam ko ba? Umaga, hapon, wala, gabi, wala. Tangin, sabi ko. Parang napag-interesan na yata. Nadali ako Kasi nagtataka ako sa kanya. Pakakawalan mo treno. Ikaw mahilig sa Toreno, ikaw adik sa Toreno di ba? So, sabi ko, tinawagan ko yung pinsan niya. Tropa namin yun. Sabi ko, diyan ba si Derek? Andyan. Tawagan mo nga ako pag lumabas ka ako. Pag lumabas, tawagan mo ako, ha? Kasi hindi naman magtatagal sa labas yun Pag lumabas yung babalik agad, minsan magpapakaros, kakain lang, babalik agad. Parang inabang ako yung umaga. 10:30, parang nandun ako sa labas tumkin. Hindi ako makalis. Kaya may dumarating. Sabi ko sa kanya, sabi niya, gagawa mo rito. Kukunin ko na yung treno. Bakit sa'yo na yung bayad Sabi ko sa kanya, nakadeposito na sa'yo yung bayad ganito na lang, pre. Alam ko naman, sawain ka dyan. Saka mainit aircon yan Kasi sabi niya, parang mainit daw aircon. Hindi siya, discourage ko na siya. Ano pa expected mo? 86, gusto mo malamig yung aircon. Sabi niya, sige, pre, ganito na lang. Gusto mo, gamitin mo na lang yung treno. Pag nagsawa ka, gagamitin ko na, soli mo na sa akin. Kung ilang buwan mo gustong gamitin, 1 buwan, basta nasa iyo na yung bayad 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 buwan, 6 na buwan, sa'yo muna. Hindi ka naman tatagal dyan Unang-una, malaking tao kasi si Derek. Si Derek mga 6-footer, basketball player, tas malaki. Okay. So hindi siya kasya sa treno. Alam ko, hindi siya tatagal dun. Kaya sabi ko sa kanya, mainit pa aircon dahil alam ko singaw ang pre yun. Nakita ko kasi may singaw ang pre yun. Sabi ko, hindi tatagal to rito. Kasi sabi niya parang medyo mainit mainit daw aircon. Mainit talaga yan, sabi ko sa kanya, mainit talaga yan. Yun talaga, sumuntok lang agad ako, mainit talaga yan. Eto na. Sige, bigyan mo muna ako kahit mga 1 linggo. 1 buwan na. Magsawa ka na. Kasi alam ko naman gagawin nun. Si Derek kasi mahilig yan na, siyempre, picture, punta sa parang Japanese restaurant sa Banahaw. Picture, 7-Eleven, nagpunta pa sa gas station sa NLEX, nagpicture. Lahat na dami picture. Tayo nakikita ko pinimos niya Tapos si Oreta, si Mayor, ginagamit din niya. Sabi ko, 2 pa sila. Kaya ngayon, pag di ba 86 day, di ba? 86, di ba? May pang-post siya. 8-4 pa lang mag-post na ako. Inuunahan mo na. Inuunahan ko yung dalawa, si Oreta sa Casino, si Derek. Inuunahan ko sila mag-post. Tapos sabi ng mga tao, Sir, 8-4 pa lang Wala kang pakialam, 8-6 gusto ko, 8-4 gusto ko. Advance ako, kaya para mauna ka sa picture. Okay, ayun. Tapos after a month, sabi niya, sawa na ako. Alam ko naman, sawain ka naman. So, tapos, sige, kunin mo na dito. Sure ka na ba? Hindi ba nagagamitin? Init kasi. Mainit talaga yan. Kaya nung pinuntahan ko sa garahe niya, parang ayaw pa niya ibigay kasi may ganun din siya 86. Magkatabi yung 86 niya sa kayo. Maganda tignan. Pati relo na, 86 na na TRD relo nun Kaya sabi ko, nagtataka ako, lintik ka. Pre, question, sabi ko sa kanya. Ikaw mahilig sa initial D. Yung anak mo gusto yung initial D. Ba't inalok mo pa sa akin? Ewan ko ba? Parang rin siya na... Gusto niya lahat, tropa meron din. Hindi yun. Ano tawag dito? Parang na-blackout din siya
Nadala siya sa pag-alok sa Oo. kanya. Oo, hindi. Na-blackout din siya na-blackout din siya na tawag dito. Bakit niya ginawa yun? Bakit niya binenta pa sa akin? Eh, actually, pare, yung kaibigan ko si Derek, pare, di man naghihirap yun. Ubit ang dami ng pera nun. Oh, nakapag-abono nga ng 2.2 eh. Pare, hindi, pare. Sobrang ano nun, hindi ano yun, sobrang dami pera. Naka-Porsche yun, mahilig talaga sa kotse, pero hindi talaga yun. Hindi yun na nag-iimbak na maraming kotse. Pag ayaw niya na, benta na. Pare, SIR nga niya, sobrang sariwa. Magkano na binenta? 400. Tinatawagan pa ako. Sabi ko, pre, huwag mo nang padala rin. Sabi niya, Mickey, kunin mo na yung SIR dito. Hindi nagsasarplas yun. Brand new. Pumupunta ng Japan pa yun para bumili ng mga upuan, pyesa, hand carry, pati mags. Pre, lahat yun hindi nagsasarplas yun. Ayaw ng surplus. Brand new yun. Kasi may pera eh. Pare, may pera talaga yun. Pare, bumili yung SIR. Kung siya, pinaganda yung SIR, lahat. Urig lahat. Mga upuan, mags, lahat. Preno, lahat. Bayan saan? 400. Sabi ko, pre, sabi ko, halika, labas ka. Sabi ko, yung Prelude, yung Integra, tapos yung Treno, andun lahat. Lahat ng kotse, lahat nakapark dyan. Hanggang dun, pati yung EK4. Dati? Oo. Dito, sa Oo, street hanggang nyo. doon. Hanggang doon naka-park. So wala na talaga akong parking. So sabi ko, pre, yung SIR dadagdag mo lang sa solar yan. Maso-solar lang yan. Solar Solar. Kaya yung ano, syempre may mga truck pa ako nung time na yun. Di po siya, nagagalit na yung mga homeowner, syempre. Kasi ito, ano pa siya? Machine shop. Hindi. Puno na rin to. No? Puno na rin to to. nung time na yun. May mga kotse ako nasa labas. Imagine mo ko nandito yung EK4. Oo. Puno na. Saan mo lalagay yung Integra? O saan mo lalagay S2? Oo. Saan mo lalagay yung Punong-puno na talaga. Punong-puno yan. Siyempre, SIR ko pa. Yung SIR ko, di ba, may Passion Orange ako Oo. na stock. Pare, nakaparada dyan. Pare, natadaanan lagi ng mga ano, ng mga nagka-tricycle. Talagang, siyempre, yung mga ibang tricycle, ano yan eh, ahente yan eh. Oo. Na siyempre, pag nakakita ng mga kotse, akala mo nakajump Akala na, ka. binibenta na. Oo, nakajump. Boss, sino ba may-ari nito? Eh, minsan ako nang pagtanungan niya. Sabi ko, bakit kuya? Kuya, itong Honda na to, sino may-ari? Sabi ko, bakit? Baka binibenta, may bahera ko niyan. Eh, hindi ko sure eh. Taga dyan yung may-ari niya, kako eh. Baka mo yung bibenta yan. Naku, hindi bibenta yan. Ay, gawin natin pera, kuya, magkakapera tayo dyan. Lalabulong ko tayo. Ako pa kinong mo, akin yan. Kaya ayun, hindi ko nakuha yung SIR ni Derek kasi actually, ayoko talaga ng Porto. Yun ang next question ko. Yun talaga, ako talaga. Yun ang napansin ko dito, lahat two-door. Tudor. Wala talaga akong kotse na Porto. Ako, napasubo lang ako talaga ron sa napasubo lang ako ron sa SIR. Kasi nung time na yung biglang nag-hype talaga yung SIR. Oo. Meron akong BB na loaded. BB. Oo, BB. yung Kwadrado. yung kwadrado na naka-chandelier pa. Ay, mga naka-VIP. Naka-VIP, straight VIP, ganon. Naka-max na Japan na parang center line, naka-air suspension. Sinap ko ron. Tapos nagdagdag na lang ako ng konti. Kaya nagamit ko yun. So, siyempre ako na-discourage ako ron sa BB kasi siyempre yung mga dashboard Oh, putol. Kasi di ba nilipat niya sa right hand, sa left hand. converted. So, yun. Umayaw ako. So, nung napalit ko ng SIR, wala, di ko rin nagagamit kasi nga, parang, siyempre, ang tingin ko kasi pag apat ang pinto, tayo na taxi. Tingnan mo yung bago kong van. Oh, two-door din lang. Tingnan mo, yung ilan ang pinto. Oh, two-door lang. Yung sa sliding eh. Tapos yung kabila, wala eh. Di two-door lang. Diba? Sabi ko nga sa'yo, na-aksidente nga ako. Na-aksidente ko November 28. Tapos, lumabas ako ng ospital December 17, 18, ganyan. Pare, nagdadrive na ako ng truck February 16, 17. After Valentine's, pare, nagdadrive na ako. Kasi, yung langis ko kasi, syempre, hindi ko pinagkakatiwala sa iba yon. Pag dumarating yung shipment ng mga langis, ako kumukuha nung nakatrack. So, ako talaga sa gabi, pinipick up ko sa warehouse yun. Tapos, 8,000 liters inuwi ko every night. So, pagdating ng gabi, ako talaga nagdadrive. So, 8,000 liters na tigo 1 liter na Oo. case. Bali, isang IBC kasi, yung isang IBC kasi, equivalent ng 1,000 liter. So, yung truck ko kasi, sakto ron, na 4-tonner. So, kasya ron yung 4,000 liter. So, ang nangyari ron, pagdating ko dito, baba.
Biyahe ulit. Tapos biyahe ulit. Kaya yung mga tao sabi sa akin, di ka naman aksidente. Nagla-live pa ako kasi dati actually ayoko talaga ng cellphone. Wala akong cellphone. Tablet na meron ka eh. Tablet talaga ako. Kasi nga ayoko nung time na yun na tawag ng tawag. Alam mo kasi pag may customer kasi tawag ng tawag, nahihirapan ako minsan, hindi ko naman kilala. Tapos nagtatanong, pag sinabihan mo ng tamang gagawin, hindi naman tama yung ganyan eh. Kuya, nagtanong ka pa. Oo, may ganun. Ako minsan binabara ko kasi, kuya, ano po bang kailangan mo? Di ba tinatanong mo kung ano yung suggestion ko? So yung suggestion ko, ito yung tama, ito yung gawin mo. Ngayon, kukontrahin mo, huwag ka na magtanong sa akin. Sagot sa akin, suplado daw ako. Hindi naman ako suplado. Kasi kuya, nagtanong ka. Hindi mo na nga magawa, di ba? So hindi mo magawa, gagawin ko, ito yung tama. So kung ayaw mo makinig sa akin, huwag ka na magtanong. Di ba? Kaya ayoko ng cellphone. Ngayon, hindi uubra. Kasi siyempre, nag-order ako sa ibang bansa ngayon ng mga materialis. Siyempre, ang bakal mura sa China. Bili kami aluminum sa China. So pag magpa-production ako ng konti, bibili lang ako sa mga hardware dito. Pero pag nag-mass production na kami ng maraming materialis, sa China kami. Kaso ang problema kasi, yung tablet, walang WeChat. Okay. Walang WhatsApp. Bakit? Di ka mag-cancel? Kasi kailangan ng number. Kailangan ng SIM kasi card wala ng SIM mga card. ganun. Yung tablet ko kasi dati may SIM card. So, umuubra. Pero minsan, hindi gumagana. So, minsan, pag may mga supplier akong kausap, wala ka WeChat, wala ka Viber, ganyan. Kasi meron rin yung mga apps na hindi pwede sa phone. Hindi pwede sa tablet. tablet. So, anong nangyari? Napilitan ako ngayong June, bumili ako cellphone. Actually, disgrasya pa nga dahil ang gusto ko talaga yung tablet na Huawei ulit, yung Huawei. So, nagandahan ako doon sa Huawei, mas mura, parang 65,000. Sabi ko, eto na. Di binuksan na kagad ng tindera. Sabi ko, may SIM card ba to? Ay, sir, wala. Ay, puta. Tay, napakamutulo ako. Sabi ko gano'n. Ate, hindi gagana yung... Kasi yung cellphone ko talaga, yung tablet ko, sira na, nag-ghost touch na. Sabi ko, patay. Sige, pagtsatsagaan ko na lang. Yung cellphone ko talaga, gusto ko na ibalibag. Napilitan ako ng cellphone. Gusto ko sana yung tripod. Nagtanong akong tripod. 199. Sabi ko, Grabe, no? Sabi ko, okay na. Sabi ko, nagpa-reserve na ako dyan sa Huawei. Sabi ko, mga ilang araw pa bago dumating yan. Sir, mga ano yan, 3 to 4 days. Sabi niya gano'n. Sige kako, papareserve na ako. Inisip ko, yung bayo ko kasi naka-Z Fold saka yung nasira yung yung Flex. Sabi ko, yung bayo ko nga bihira na magbukas ng tab ng cellphone, nasira yung Flex. Ako mayat tingin ako ng tingin ng cellphone. Wag na. Sabi ko, miss cancel mo na lang, ordinary na lang na Huawei na lang. Bigyan mo na lang ako yung pinakamura niya, yung Pura. Yung Pura 70. Sabi niya, sige, yan na lang sir. Naka-sale din kami dyan. Yun. Nauwi ako ng cellphone kaya minsan hindi kasya daliri ko, yun ang problema. Sa cellphone? Sa cellphone. Hindi kasya. Kasi nasanay siya sa tablet So yung pindot niya. Ito yung cellphone ko ngayon. Ito yung cellphone ko ngayon. Teka lang may tumatawag ko pala. So ibinili mo, mumurahin lang ng cellphone? Oo. Teka, trabaho pa si Miki. Yung cellphone niya, yung pinakamura na Huawei daw. Pero tignan mo naman ng garahe. Tignan mo naman ng So hindi talaga niya priority ang cellphone. Gusto niya talaga tablet. Ever since tablet, nagkakipag-usap sa tablet eh. Parang yata presyo nito parang 70. Okay. 70 tapos. Mahal din. 70. Tinignan ko, yan lang ka mo mayroong kaha. Ang taong ganito sa cellphone. Hindi nga marunong mag-hello yun eh. Grabe yung gate. Tingnan mo kung gaano kalaki sakop. Sige, ko sabi ko. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang bukas ng gate niya. So busy pa si Mickey doon sa loob. Sabi ko kay Chino, punta natin DC5 para makita nyo rin na kung ano itsura niya. Kasi mahilig si Mickey sa yellow eh. Gago, ganda nung nangyari sa for sale yan. Ayan. Ayaw ni Mickey niyan kasi 4-door. Ito. DC5 ni Mickey.
Bukan natin liwanagan ha. So, si Mickey, napansin ko, buibili siya ng kotse buo na. No? Oo. Hindi siya yung nagbubuo-buo. So, ayaw niya siguro mag-antay ng Yung progress. Oo, yung progress. Ay, Depende siguro kasi yung 86 niya wala dito. hindi, Yung pininturahan S2 niya. Hindi, kumbaga, I trust the process. Oo. Ayun yung DC5 niya. O baka hindi marunong sa parts kasi. Nasanay kasi sa motor si Ah. Mickey. Pero grabe yung mga sasakyan niya, no? Tuwa na nga yung fender liner eh. Gabi, Ayun. daily niya, daily. Loob, kita ba natin loob? Left hand drive? Ito hindi. I don't know. Kung type R siya, hindi. Oo. Kaya tanong mo ako, Pero Z-plate, oh. kung ano mas madaling gamitin? Oh, mas madali gamitin to. Oh. Ito malaki. oh. Oh, di ba? Oh, kita mo kaagad. Oh. Ang pinag-usapan namin kanina, Oh. ikaw hindi ka may magbuo-buo ng kotse, binibili mo buo na. Alam mo kasi ganito yan. Meron talagang time na gusto mo mag-build ka. Pero kasi sa panahon ngayon, mas makakatipid ka sa bibili mong buo. Buo na. Kasi pag alam mo kasi siyempre, hindi naman tayo kahapon lang pinanganak. So sige, bigyan kitang idea. Gusto mong mag-build ng ang ganda ng M&M. Sige, bili ka muna EK9. Sige, Oo. tanong ko sa'yo. Magkano EK9 na pinakamura ngayon? 3 million. Mahina is... Ayun, Sige, sabihin na natin na, lagyan na lang natin sa 2.5. 2.5. Okay, 2.5. Palit ka mag-Sabok race na TE37. Sandaan agad. Di ba? Da- Sandaan. Hindi, ano Magit. yun, 17, 18. Oh, magit. 18 ba yun? 17? 17. 17. Oh, So mga 250, ganun ba? 250. 250 na ba? Mga 250 ganun. na. O sige, 250. Bili kang caliper. Sandaan. Magkano ka na agad? Oo. Bili kang suspension. Di ba? O ngayon, Wala pa makina yun. Oo, naka B16B pa yun eh. di ba papalit ka pa nakakita ng K-series. yun? Sabi natin 600. O, sabi 800. O, Oh. tapos, tambutso pa. O, pili ka pa ng upuan. Kung gusto mo mag-upuan, o gusto mong Tapos lalagyan mo pa roll cage, roll mga cage. ganon. Halos may presyo rin. Oo. Tapos syempre, since M&M body kits, Wala na. pintura pa. Bibili. Tsaka saan ka pa Pintura bibili? pa. Hindi, saan ka bibili? Ay, sige, magkano magpa-barbecue? O yun, mga 250. Di lang. Di lang. Di na ngayon. Hindi na ba ngayon? Di na ngayon. Mahal lang, barbecue. Sabihin natin, nabuti ka 400. 400 pintura. Di na ngayon yun. Mabigat na barbecue ngayon. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, nagmamahal din ang materyales. Siyempre, nahihirapan din sila na siyempre, mahirap yan dahil pag tinutukan mo isang kotse, kailangan bago mo pinturahan yan, latag na lahat. Ibig sabihin, latero. nalatero mo na, naikabit mo na yung mga accessories na kailangan mo. Eh, hindi ka pwede magbago isip mo na pinturahan na, bigla ka magki-K-series. Palit ka talangka, palit ka ng bracket ng makina, eh napinturahan na. Di ba? So talagang, kung talagang wise ka, bili ka na lang ng buo. Yun nga rin sinasabi ko ngayon eh. Kung mag-Honda ka, mas practical na bumili kang buo kaysa Kasi sa... ayusin mo Oo. na lang. Alam mo, Kasi nung panahon natin, Chino, yung B16 na ganyan, 150 lang yan eh. Oo. B16 B Type R. Kaya dali magbuo. Oo, di ba? Magkano ngayon? Magkano na ngayon? 400 na. Ito kasi problema. Ilang months mo aantayin Yun. para matapos. Eh kung sana yung pagbibigyan mo ng pyesa, eh, hindi rin siya, alam mo yun na pag dinala mo yung sasakyan mo, Hindi gagawin niya tatenga. agad. Di ba gagawin niya? Dahil syempre, hindi naman, pare, pag pumunta ka ba sa pinturahan, punta ka kay Automotion, sa tingin mo, pagpunta mo ron, ikaw kagad. Ikaw kagad, Oo, di may ba? pila pa. Pare, pila ka ron. Siyempre, respeto yung mga nauuna. Siyempre, minsan, si Automotion ngayon, ang alam ko, si Automotion, maximum na tanggap, 2 lang. Hanggat hindi lumalabas, hanggat di tapos, Hindi tatanggap. hindi tatanggap. Diba? Kaya yan yung nagiging problema dati. Ako dati, hindi ko naman din ka-close yung mga yun. Pero ako, nakikibasa-basa lang ako sa Facebook na, tangina si ganito, nagpagawa ko ng kotse, 2 taon na, hindi pa tapos, na nagastos yung pera, ganyan, napinturahan, ganyan, pangit ng kinalabasan. Kaya ako kasi nakikita ko kagad, magkakaproblema kasi ako pag bubuin mo. Kasi nga, syempre, I've been there, na kahit sa motor, kaya nga hindi na ako tumanggap ng gawa ng motor eh. Dati, ang bilis ko gumawa, na paggising ko sa umaga, hapon lang, kaya ko na magtayo ng 3-4 na makina na 59 stockhead. Ako gumagawa, saka yung mekaniko ko. Taragbaho ng mekaniko ko, magkalas ng makina, magkalas, maglinis.
pagdating ng machining, ako na lahat. Tapos pagdating ng hapon, buo. Di ba? Ngayon, inabot na rin ako ng time na tinatamad na ako. Na pagdating dun, mamaya na yan. Mas focus tayo. Gusto mo na lang rin ngayon, kumbaga, pag binili mo yung sasakyan, enjoy mo na agad. Oo. Diba? Pare, kasi mas malaki na talo ni pare. Mas malaki na talo ni nag-assemble kaysa sa bumuli. Pare, yung computation niya nung EK9. Pare, inabot sa akin yung computation niyan. Tumama na lang yung EK9, alam mo magkano? 400. 400. Tapos in-itemize niya lahat ng presyo ng pyesa isa-isa. Pare, laki nabot. Bumili kang bagong roll cage, bumili ka ng pyesa, bumili kang brake line, bumili ka ng harness. Ito mabigat. Nung natapos yan, parang pangit nung harapan. Bumili pa ulit siya ng isa pa ulit front cut na EK9. Magkano front cut? Hindi ko na alam ngayon, magkano na yun. Mahal ang front cut ng EK9, pre. Siyempre, sabihin mo na 2 million ang front cut, 2 million ang 2.5 ang halaga ng kotse. Magkano front cut? Sa tingin ko, abutin ka rin ng mga 1 million. Hindi mo na rin mapapasok kasi sa expenses yun pag binenta mo yung sasakyan, yun di na ba? nga. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, nung binuo yung EK9, parang nakitaan ko yung mga tatlong front cut. Ganon? Tapos nung huli, nakikita ko pa yan. No? Kasi siyempre, binubuo pa lang nung time na yan. Naghahanap ng carpet, naghahanap Kulang-kulang. ng ceiling, naghahanap ng ganyan. Pero yun, laking gastos. Pero promise. Pati kung isip naman nila na kumbaga kunyari ako binuo ko yun, binenta ko sa kanya, maski mags lang naman palitan niya, personal personal ano niya na yun, di ba? Personal Kumbaga choice. iba na yun. O parang yung Integra, tignan mo, ang tagal-tagal na nasa akin yan, hindi ko mala nabilan ng kahit na ano. Mags, O yeah, kakabili ko lang ng Mags 2 years ago. Tapos binilang ko lang ng mga kulang-kulang kasi kulang ang interior niyan eh. Minsan may nagbebenta sa marketplace pa isa-isa. Converted yan. Hindi, basta lahat ng Integra. Lahat ng Integra Type R, kanan lahat Oo nga, yan. yun nga eh. Ang US kasi niyan, yung RSX ba yun? RSX Type S. So hindi siya Type R. So pag gusto mo ng Type S, Integra na. Oo nga eh, yun nga rin sabi ko. So kanina. yan, talaga kanan talaga yan. Talagang palpak talaga yan pag sa conversion talaga. Pero pinalitan mo na yung mga dashboard ganun. Hindi, Di nung pa? nakuha ko, palit na lahat yan. Okay. Pang ano lang, pang LHD na Yung, lahat bale, yan. yung firewall na lang yung natirang Oo, parol right na lang yan. hand. Kaya ngayon, medyo magalaw pa rin yung harapan niya, malikot. Yan talaga sakit niyan eh. Torque steer. Sabi ni Ace, papalitan na lang namin ng talangka. Tapos palit na lang lahat ng bago, tapos checkin na lang niya. Syempre, Hindi, yung Integra na ganyan, pag kinonvert mo sa right hand yung firewall, pati windshield dapat kasama. Kasi may ganon eh. Meron. Oo. Di ba? Pero alam ko palit na yata kasi left na yun. Okay, so yan ang collection ni Mickey Maso sa kanyang garahe. So kung di nyo napapanood yung podcast, panoorin nyo. Marami kaming pinag-usapan doon ng mga sensational, mga dati niyang Mas detailed na usapan. Sinama siya si Sam. Hi Sam. Lagi ako nanonood dun eh. Pinapanood share ko ngayon eh. Well, sabi ko sa'yo pare, wag mo sasama sa sa mga karmit eh. Buti baka mapaaway tayo. Yuli. Paglakad, dati yung basura ka. Walang iya. Nasa karmit kami nun. Ang hindi may ari. Dati basura ka.